Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang requested na review ni ka-crypto rito, ang MIOTA or IOTA. Ayan, request niya rito sa ating no transaction daw at ang target daw ay lampasan ang price ni Ethereum. Ayan po yung kanilang, yung ayon po kay ka-crypto rito. Ang MIOTA or IOTA ay meron daw po silang layunin na higitan ang presyo ni Ethereum. Kaya ayan po, nag-request po siya ng review tungkol dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, i-check po natin dito kaya CoinMarketCap at nakikita po natin dito yung kanyang current market price na 0.2609. Bagsak po siya ng 3.81% nitong nakalipas na araw. At ayan, bagsak naman po siya ng 14.20% nitong nakalipas na 7 araw. Ayan, ngunit nitong nakalipas na isang buwan ay meron naman po siyang gain na 34.91%. Siya po ay top 71 dito sa kanyang market valuation. Meron po siyang $800 million na market cap. Yung kanyang trading volume ay $29.3 million naman po. Siya po ang top 170. Kaya pagdating pa lamang po rito sa kanyang market cap at saka trading volume ay masasabi ko pong solid na po yung kanyang foundation pagdating dito. Ayan. Meron po silang website dito. Ayan, at saka mga social media at i-check po natin yan mamaya. Yung kanilang rating ay ayan, nasa 3.8 po yung kanilang star rating. Binigyan po ni Certic ng 3.7. Cyberscope ay 4.6. Si Token Insight ay 3.0. Ayan, mataas po yung kanyang rating. Masasabi kong okay na po yan. Kaya ayan, maganda po yung kanyang security. Ayan, maganda na rin yung kanyang yung kanyang market cap at saka trading volume. Kaya ayan, solid na solid po yung kanyang mga pagdating sa mga criteria na ito. At ayan, i-check po natin yung kanilang Twitter. Ayan, meron po silang 269.5k followers. Kaya ayan, marami-rami na rin po yung kanilang mga followers dito. An open source, scalable, feeless, green and permissionless distributed ledger, IOTA Foundation. Kaya yan, November 21, yan po yung nakapost dito. IOTA's strategic expansion. Ayan, ito last 13 hours T-1 until the 2023 defining moments, digital meetup. Time to grab your favorite holiday drink and get into the festive spirit. Let's make this year meetup one to remember. Ayan, meron po silang pa-event dito na tinatawag po nilang meetup. Ayan, defining moments. Kaya ayan, defining moments, parang a look back to history. Parang ganyan. Siguro pag-uusapan dito yung previous historical na performances ni IOTA. At ayan, ito naman po yung kanilang website. Ayan, napaka-interactive po. Ayan, may yung kanyang background ay talagang gumagalaw. Ayan, nakikita natin na ayan, napaka-interactive po. Ayan, ang ganda ng kanilang pagkakadesign sa kanilang website. Ayan, meron po silang IOTA Light Paper. Ayan, kung babasahin po natin ito, nandito po yung mga information kung talagang gusto nating mag-invest dito. Ayan, nandito po yung kanilang community, developer, enterprise. Ayan, IOTA Foundation. Ayan, napaka-professional po yung, masasabi kong napaka-professional yung kanilang website dito. Kaya ayan, dito pa lamang sa website ay talagang kahanga-hanga na ito. Ayan. Ayan po yung kanilang website. Ayan, nandito po lahat yung kanilang mga information. Ayan, kung gusto talaga nating mag-invest dito kay IOTA ay mas maganda po na basahin natin mismo. Maglaan po tayo ng oras at basahin natin yung kanilang mga documentations dito. Ayan, at para magkaroon talaga tayo ng matibay na desisyon. Ayan, or ayan, para makapag-decide po talaga tayo kung tayo ay mag-i-invest dito or hindi.
Kasi yung aking review lamang dito ay yung surface lamang po, yung nasa yung parang summary lamang po yung aking pwedeng maibigay dito na review. Kaya ayan, umpisahan po natin yung aking review rito, kung ano yung masasabi ko rito kaya dito po kay Ayota. Yan, unang-una ay umpisahan po natin sa mga pros at saka yan yung kanyang magandang side niya rito. Yan, ang pinaka magandang feature po na nagustuhan ko rito kay Ayota ay yung kanyang feeless transactions. Yan, feeless. Ibig sabihin ay talagang yung transaction ay yung kanyang transaction fee ay parang wala po talaga. Parang libre na po yung kanyang transaction. Kaya yan, ang Ayota ay gumagamit po siya ng tinatawag na DAG. Yan, yung Directed Acrylic Graph. Yan, tinatawag din po itong Tangle. Ayan, medyo technical po talaga. Kaya yung transactions nito ay binavalidate nito ang ito yung bawat transactions nito ay sila na rin yung nagba-validate sa bawat isa. Hindi tulad ng mga miners. Yan, kaya yan, dahil dyan ay ito po yung dahilan kung bakit na-eliminate yung reliance sa kanyang fees para magkaroon ito ng transaction fee. Kaya ayan, napakaganda po ito. Kaya nagkakaroon ng microtransactions ang IoT applications. Kaya ayan, napaka perfecto po ito para sa mga microtransactions at saka IoT applications. Kaya ayan, feeless transactions, yan po ang pinakamagandang features na nakikita ko rito kay Ayota. At yung pangalawa ay yung kanyang scalability. Yan, mas maraming mga devices ang sumasali dito sa network. Ayan, ang Tangle ay ang kanyang Tangle ay mas nagiging efficient at mas nagiging highly scalable para sa kanyang paglago sa hinaharap. At maliban po sa kanyang scalability ay nandito naman yung kanyang focus sa kanyang Internet of Things. Ito po yung IoT. Kaya yan, ang Ayota ay target po nito ay ang data exchange at saka micropayments dito po sa loob ng IoT, Internet of Things ecosystem. Kaya ang sektor na ito ay meron po talaga itong malaking potensyal ng smart cities, mga automation at saka mga interconnected na mga devices. Kaya ayan, napaka-technical po talaga. Panghuli na nagustuhan ko dito kay Ayota ay meron po silang malakas na community. Kaya ayan, meron po silang mga passionate at saka mga supportive na mga community at dedicated po sila sa mga development ng projects at saka yung adoption nito. Kaya ayan po yung mga nakita kong magagandang side dito kay Ayota. Yung mga hindi ko naman na medyo nagustuhan dito kay Ayota ay yung kanyang technical complexity. Komplikado po talaga yung kanyang technical. Kaya yung mga gustong mag-invest dito na hindi po talaga gaanong makasunod or makasabay or makaintindi ng technology ay talagang mako-confuse lamang po sila or maguguluhan sila. Kaya yan po yung pero siguro sa tingin ko ay makakagawa naman po siguro sila ng mas user-friendly na explanation dito. Ayan, kasi malalalim po kasi yung paraan ng kanilang pagkaka-explain dito. Talagang kung pag hindi ka po talaga technical ay wala, talagang parang mahirap po talagang maintindihan. Ayan, ang technology po ni Ayota ay bagong-bago lamang po kasi at saka hindi pa gaanong nai-establish kumpara sa mga proof of work at saka proof of stake. Kaya ito po yung isang concern. Ayan, meron po siyang concern sa kanyang stability at saka security. Kasi yan po yung kanyang ginagamit. At karamihan po kasi ay ginagamit nila ngayon ay yung proof of stake. Yan. Itong si Ayota ay siya lamang yung may bagong gumagamit ng Ayota technology. At ayan, maliban po dyan ay limited lamang po yung kanyang real world adoption. Yan, iilan lamang po yung mga gumagamit nito. Ayan, kaya kasi bagong-bago pa lamang.
Kaya talagang oonti pa lamang. At syempre, hindi po nawawala ay yung volatility. Lahat po ng mga cryptocurrencies ay dapat po nating isaalang-alang na meron talaga itong yung hindi po talagang magandang side nito ay isa sa mga hindi magandang side nito ay yung kanyang volatility. Kaya napaka-risky po kung pag nag-i-invest po tayo ay ito po talaga yung isa sa mga risk na dapat po nating malaman. At syempre, yung kanyang ka-competition, meron po siyang ka-competition. Si IOTA ay meron siyang mga ibang mga kakompetensya ng mga DAG-based projects. At ang mga ito ay established na blockchains. Kaya, ayan. Yan po, meron po siyang kakompetensya at yan yung isa na ring bagay na posibleng magdulot sa kanyang paglago para or manghina yung kanyang paglago kasi sa kanyang kakompetensya o mas matindi po talaga yung kanyang kakompetensya ay doon pupunta yung mga users, doon sila lilipat. Kaya depende po sa magiging performance ng mga developers. Yan, kung talagang matindi talaga at magiging maganda yung kanilang mga projects dito. Yan, kaya yan kung sino yung talagang magugustuhan ng yung mga users ay yun po talaga ang siyang lalago. Kaya yan yan po ang competition. At ayan sa kabuuan yung masasabi ko naman dito kay IOTA ay meron naman po siyang potential na meron siyang potential sapagkat lalong-lalo na yung talagang maganda po rito ay yung kanyang feeless transactions. Yan, at meron din siyang scalability at saka naka-focus po siya at mabilis po yung kanyang pagdi-develop dito sa IoT sector, Internet of Things. Ayan nga lang at napaka-komplikado. Ayan, limited pa lamang yung kanyang adoption. Siyempre may volatility at meron siyang mga kompetensya. Ayan, pero masasabi ko po ay meron naman po siyang potential. Meron po siyang kakayang lumago sa hinaharap. Kaya ayan, para kay crypto, ayan po ang aking review kay MIUTA or IOTA. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.